Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam sa isang constitutional law expert dahil pag-uusapan po natin ang lumutang na ideya mula kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano patungkol sa pagsasagawa ng isang snap election upang maibalik ang tiwala ng publiko sa ating pamahalaan. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon via Zoom si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Thank you so much again, Attorney, for gracing our program. Attorney, ano po yung inyong naging immediate reaction ng pinalutang nga po ni Senator Cayetano, yung isang senaryo kung saan magbibitiw sa pwesto ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, at ang ating mga mambabatas upang magsagawa nga nitong ang tinatawag na snap election? Attorney? Yung panawagan na magbitiw ang lahat at magkaroon ng snap election, wala ko yung basehan sa konstitusyon. Malinaw kasi na yung mga tinutukoy niya na gusto pa-resignin, meron silang fixed term under the 1987 Constitution. So there's no legal basis for him to ask them to resign. Dalawa, wala ring factual basis para manawagan ng a revolutionary way of addressing the crisis ng korupsyon. Meron namang ginagawa ngayong pag-imbestiga ang Senado, ang Kongreso, yung ICI at yung Ombudsman at pati na yung COA at iba pang mga sangay ng Departamento ng Gobyerno. So, it may be true that there is a crisis in government, in trust and confidence of people in government. Pero meron namang legal na pamamaraan para ma-address yan. Yung pagtatawag ng snap election, to my mind, is very irresponsible coming from a senator and a lawyer at that. It can also be considered merely a political noise para mapansin lang. Worse, it could also be suspected as an effort para patigilin yung paghahanap ng katotohanan at para mapanagot yung mga may kasalanan. So it might be a scheme or an effort or an attempt to derail the prosecution at investigation at pananagot ng mga nagnakaw sa ating kaban ng bayan. Attorney, syempre, pinalutang niya yung ideya ng pagkakaroon ng snap election. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Kasi meron po, ayon sa saligang batas, meron talaga na paraan upang palitan yung mga nasa posisyon gaya ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at ating mga mambabatas.
ano po itong mga paraan na ito, itong mga tamang proseso po na ginagawa upang palitan po no sa posisyon yung mga nabanggit po na ito? Pakiulit lang yun, you're coming in very weakly. Pakiulit lang yung tanong. Sige po. Attorney, bali po, kasi syempre itong snap elections ay maituturing na walang legal basis, no, walang legal framework, no, tulad din ng sinabi ni Senate President Tito Sotto. So bilang pagsunod po no sa 1987 Constitution, ano po yung tamang proseso po upang palitan ang isang pangulo, pangalawang pangulo o mambabatas kung sila po ay nag-resign, namatay o hindi na incapacity upang gampanan ang kanilang tungkulin? Well, ang tanging pamamaraan ng pagpapalit ng namumuno sa ating bansa, yung mga elected officials, is through election. At meron namang naka-schedule mga election. No? Every 3 years meron tayong local as well as partly national elections. So it's the electoral process that will determine kung sino ang ating legitimate political leaders. Yun ho naman sa pananagot at paggawa ng kanilang trabaho. Kaya nga iniimbestigahan at malaman kung sino yung nag-abuso, paano sila nag-abuso, para mapanagot yung nag-abuso at itong mga scheme nila o mga sindikato na mabuwag. So I think there's enough in government and there are enough laws that would hold them accountable. If only lahat ng ating mga political leaders are united in making those who stole from our treasury, from our public monies, be held accountable. Unfortunately kasi, merong iba na they are trying, linilihis nila, pinagtatakpan, o kaya dinadivert nilang atensyon dito sa pagtuntun ng katotohanan and accountability. Attorney, matanong ko lamang po, no? Aside from elections po, no, applicable pa rin po ba sa kasong, sa sitwasyon po na ito, yung tinatawag na succession po, no, pagdating sa mga namumuno sa ating bansa? Well, I don't think yung constitutional provision and succession would apply, no? Kasi wala namang incapacity or resignation from any of the political leaders ng ating bansa. So there's no basis for any succession by anyone under the Constitution. Itong mga provisions of the Constitution and our election laws on replacing duly elected officials, mangyayari lang ho yan kung may vacancy. Wala namang vacancy. So hindi rin pwedeng gamitin yan, yung snap election na yan. Walang pondo yan, wala sa batas. At siguradong questionin yan. At hindi ho naman lahat, gusto ko kasi na idamay lahat hindi ho naman lahat sangkot sa katiwalian. Yung iba nga ho dyan, they're ready, willing, and able to investigate and para mapanagot. Yun nga ang panawagan ng marami. At itong mga ilan, talagang may effort talaga sila to derail yung accountability ng mga nagkasala. Attorney, bago ko iwanan yung topic na ito dahil meron pa po akong itatanong on other matters. Attorney, ano pong pwedeng gawin ng ordinaryong Pilipino sa mga ganitong sitwasyon na merong mga lumulutang na idea tulad ng snap elections? Attorney? Ayun. Attorney Cayosa, ulitin ko lang po yung question po, no? Ano po yung pwedeng gawin ng isang ordinaryong Pilipino po, no, sa mga sitwasyon kung saan lumulutang yung ideya na pagkakaroon itong tinatawag na snap elections?
Yung snap election, mangyayari lang yan if there's a revolutionary government in place, no? And because of the nature of the revolutionary government, it is operating outside the Constitution. It's not duly elected. They gain power by force or by other circumstance, and then they decide to call it an election. So that may be the only instance where you can have a snap election. Dun ho sa ating constitutional system, sa ating mga batas, wala hong provision for constitution for an election, for a snap election. And on other matters naman po, no, since ngayon po ay nanumpa na, no, sa tungkulin itong si dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman na po. Ano po ang inyong reaksyon patungkol dito? Okay po, ulitin ko lang po yung question, attorney. Ano po ang inyong reaksyon sa pagkakatalaga, no, ni dating Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman? Ayun, ayan, ulitin lang natin ang tanong. Siguro adjust natin na yung dahil hindi tayo naririnig ni attorney. Sige po, repeat ko lang po yung question, attorney. Ano po ang inyong reaksyon sa pagkakatalaga kay dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman? Ayun, we'll try to call na lang siguro si attorney. Nandiyan pa ba siya sa Zoom? Nandiyan pa siya sa Zoom. Sige, tatry natin. Baka sa audio, pwede na tayong i-call ko lang si attorney para pwede natin with video pa rin siya, no, sa ating interview. Ayan, hold on lang tayo. I-try natin. Ayun. Sige, magbabalik muna tayo, no, makakalipas ang ilang paalala. Ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon at kasama na po natin muli sa linya ng komunikasyon ang ating constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, eto na lamang po, no, on other matters, ano po ang inyong naging reaksyon sa pagkakatalaga kay dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ang bagong ombudsman? Mabuti naman at mabuti rin na kaagad nag-appoint ng ombudsman ang ating presidente sapagkat napakahalagang posisyon ko yung ombudsman, lalong-lalo na dito sa panahon na talagang talamak ang korupsyon sa ating gobyerno at sa ating lipunan. At personal na kakilala ko ho yan si Secretary Boying Remulla. I was just 1 year ahead of him sa UP College of Law. At kung titignan natin ang kanyang track record, meron ho siyang mahabang experience sa local governance, sa legislative work sa Congress at saka sa executive branch. At malinaw mo naman, kita-kita natin na in the past, nagampanan naman niya ang kanyang trabaho. And more important than the experience and the competence, yung kanyang katapangan. Mm-mm. Kasi kailangan ho natin talaga isang ombudsman na gagawin niya ang trabaho niya, wala siyang kinikilingan, walang kinakatakutan sapagkat
yung makakalaban ho niya dito o yung mga pananagutin niya matataas na opisyal ng gobyerno. At saka alam naman natin na deeply embedded na systemic na ang korupsyon sa ating bansa. So, kailangan natin yung malakas loob, buo ang kanyang loob na labanan ito. We hope na hindi lang siya mag-focus dun sa punitive action, yung pagkakaso sa kanila. Kasi hindi rin niya kontrolado. Kung corrupt naman yung mga korte, mga hukom, mahihirapan din siya. Meron pa naman siyang ibang mga kapangyarihan under the Constitution and the Ombudsman Law na to exact accountability by administrative sanctions and removal from office. Ang kanyang kapangyarihan din na mag-imbestiga, sakop lahat from the President to the lowest ranking public servant. So wala dapat siyang kinakatakutan. Meron siyang fixed term of 7 years. Meron siyang constitutionally assured budget. Meron siyang power to subpoena and to cite people in contempt kung hindi sila tatalima sa utos niya to produce documents. Meron din siyang mga proactive powers gaya ng lifestyle check, directing and recommending changes in rules and policies and processes para maiwasan ang red tape to increase transparency and accountability. So marami hong mga kapangyarihan ang ombudsman na sa mga nakaraan hindi nagagamit. Unfortunately. Kaya siguro isang rason yan kung bakit lumala ang korupsyon sa ating bansa kasi marami sa mga nagdaang mga ombudsman naging inutil, walang ginawa. Imbes na i-promote nila ang transparency, talagang linimitahan pa ang inyong pribilehyo sa media na makuha yung salin ng mga public officials at yung mga matagal nang nakabinbin na naimbestigahan na malalaking iskandalo sa korupsyon at pag-aabuso, wala naman silang final. So, dun ho ang nakakalungkot at I think Secretary Boying Remulla or Ombudsman Remulla knows that and the people are watching. We hope na in the next few weeks and months may pakita niya na talagang seryoso ito, walang kinikilingan, walang patumpik-tumpik para naman na unti-unting balik sana ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Kasi ngayon, parang wala na tayong maasahan na magpupursigi dito sa anti-corruption drive. At hindi ko na po kukunin masyado ang inyong oras, Attorney Cayosa. Inyo na lamang pong panghuling mensahe para sa mga nakikinig at nanonood sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Well, we welcome the appointment of Secretary Remulla bilang ombudsman at sana ho, bigyan natin siya ng pagkakataon, ipagdasal natin siya sapagkat mapanganib at malaking responsibilidad itong kanyang pinasok. At he deserves all our support including our vigilance. So bigyan ho natin siya ng pagkakataon and patuloy sana ang ating pagtulungan laban sa korupsyon. And with that, maraming salamat pong muli, Attorney Cayosa, for joining us dito po sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo. Maraming salamat, magandang hapon po sa lahat. At ating pong nakasama sa ating programa, si Attorney Domingo Cayosa, ang ating pong constitutional law expert. Dadako na tayo sa balitaan. Sa mahalagang balita na italang pagtaas ng employment rate, katibayan ng epektibong pamamaraan ng Marcos administration sa paglikha ng mas marami pang trabaho para sa mga Pilipino, ito ay ayon mismo sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Good news, sabi ng Malacanang na nagbubunga ang patuloy na pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiangat ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Kasunod na rin ito ng pagtaas ng employment rate sa bansa batay na rin sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ginawa ni PCO Undersecretary Claire Castro ang pahayag matapos umakyat sa 96.1% ang employment rate nitong Agosto, mas mataas kumpara sa 94.7% na naitala noong Hulyo.
Ayon kay Castro, patunay ito na epektibo ang mga programang inilulunsad ng pamahalaan upang lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga mamamayan. Samantala, binigyan din ni Jose Castro na hindi pa rito nagtatapos ang pagsisikap ng gobyerno dahil patuloy ang kanilang mga inisyatibo para higit pang mapalawak ang oportunidad sa hanap buhay. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Hindi po tayo nagtatapos dyan dahil patuloy pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan ng Pangulo para po mas marami pa po tayong trabaho ma-generate para sa ating mga kababayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 8,000 infrastructure projects na ang na-inspeksyon ng pamahalaan sa buong bansa. Ito ang sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon batay sa natanggap nilang ulat mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang naturang inspeksyon ay ginawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP. Sakop ng ginawang inspeksyon ang mga proyekto mula sa Kalakang, Maynila hanggang sa Mindanao. Hindi na nagbigay pa ng detalye si Secretary Dizon subalit nakatakdang iulat ang development sa mga ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong araw. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, bukas ang Malacanang sa ideya na pagdaragdag pa ng kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng panawagan at pagkilos ng ilang mga mambabatas na dagdagan pa ang ngipin ng ICI sa pamagitan ng mga panukalang batas. Sagot naman dito ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na kailangan munang makita ng Pangulo ang nilalaman ng mga panukalang batas bago ito sertipikahan bilang isang urgent bill. Dapat po siguro makita muna yung pinakadetalye para po mapag-aralan to at kung kinakailangan po mag-issue po ng certificate for urgency, yan po ay gagawin ng Pangulo kung patapos po niya mabasa kung ano man po ang gagawing bill. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, iginiit ng Malacanang na mahalaga at malaki ang papel ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pag-imbestiga at pangalap ng ebidensya patungkol sa mga maanomalyang infrastructure projects ng pamahalaan. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng mga ugong-ugong na pagbuwag sa ICI bunsod ng pag-upo ng bagong ombudsman. Ani Castro, kung bubuwagin ang ICI ay tiyak na abutin ng siyam-siyam ang gagawing investigasyon at pangangalap ng ebidensya ng ombudsman dahil hindi lamang naman ang mga maanomalyang proyektong pamahalaan ang tututukan ng Office of the Ombudsman. Gusto po ba nila na ang ombudsman lang ang magtrabaho dito? So hanggang kailan tayo aabutin para matapos ang isang kaso? So kailangan po talaga na may isang independent commission na siyang tututok at magkokolekta, mag-iimbestiga ng mga dokumento para po pag naibigay po ito at mai-recommenda for filing, i-reviewin na lamang po ito at kung tapos na po ang pag-review at nakita meron dapat na sampahan ng kaso, mas mabilis magsasampa ang kaso ang DOJ at ng Ombudsman. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita tulad ng panawagan ngayon na gawing
o gawing bukas sa publiko ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, hangad din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pairalin ang transparency sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring pakialaman ng Pangulo ang magiging desisyon ng ICI lalo't ito ay isang independent body. Ngunit tiwala siyang hahanap ng paraan ng ICI upang maisulong ang transparency at accountability sa kanilang mga investigasyon at pagdinig. Sa lahat ng pag-iimbestiga, dapat may transparency, walang tinatago. Pero kung paano po ito gagawin ng ICI, kung paano po ito maisa sa publiko, kung paano po sila magiging transparent at hanggang saan, nasa ICI na po yan. But still, ang Pangulo po ay sinusulong din po ang transparency sa lahat ng pag-iimbestiga. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa balitang Senado, pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly, posibleng ituloy sa ikatlong linggo ng Oktubre. Narito si Nympha Asuncion para sa balita. Posibleng sa ikatlong linggo ng Oktubre muling magpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Senator Erwin Tulfo na siyang tatayong acting Blue Ribbon Committee Chairman, sa ngayon ay kanselado muna ang mga pagdinig dahil pagtutuunan ng pansin ng Senado ang mga pagdinig sa panukalang 2026 budget. Binigyang diin din ng senador na maraming isyong dapat matutukan bukod sa flood control. Kabilang na dito ang presyo ng pagkain, importasyon na nakakaapekto sa mga magsasaka at kakulangan ng tulong ng PhilHealth sa mga pasyente. Samantala, kinumpirma rin ni Tulfo na nagkausap na sila ni Senate President Vicente Sotto III tungkol sa pagpapatuloy ng investigasyon. Ayon kay Senator Erwin, malinaw ang direktiba ni Soto na magtutuloy lang ang pagsisiyasat at kung may masasagasaan anyang big fish ay dapat itong mabunyag. Sa huli, binigyang diin ng mambabatas na layunin ng kanilang investigasyon na makabuo ng batas na magbabawal sa mga mambabatas na makialam sa implementasyon ng mga proyekto. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Iba pang mga balita, kasalukuyan ng nasa mahigit 9,000 ang naitalang aftershocks sa hilagang bahagi ng Cebu. Ayon kay PHIVOLCS Seismology Observations and Earthquake Prediction Division Chief Winchell Ian Sevilla, inaasahan sa mga susunod na araw na bababa na sa bilang ang mga maitatalang aftershocks, ngunit posible pa ring maramdaman sa sentro ng lindol. Nanawagan si Sevilla sa mga engineer na suriing mabuti ang structural integrity ng mga gusali at pinaalalahanan ng publiko na maging maingat at kumuha lamang ng impormasyon sa mga opisyal na website at social media pages tulad ng DOST, PHIVOLCS at lokal na pamahalaan. Ang rekomendasyon po namin, wag pong papasok, lalong-lalo na sa mga structure na napahina na po ng main shock. Kasi po, posibleng magkaroon nga po ng isang medyo malakas-lakas na aftershock, baka lalo pang mapasira yun o mapabagsak nitong aftershock. So para po maiwasan natin ang posibleng sakuna na dulot ng yung pong bang baka pagbagsak po ng mga napahina na ng main shock, iwasan po muna natin itong mga struktura. Si PHIVOLCS SOEPD Chief Winchell Ian Sevilla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, muling naghatid ng relief items ang Philippine Air Force sa Northern Cebu bilang suporta sa nagpapatuloy na humanitarian assistance and disaster response o HADR operations doon. Gamit ang C-130 cargo aircraft, inilipad
inilipad ang mga relief goods mula Villamor Air Base sa Pasay City patungong Brigadier General Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Bitbit nila ang nasa 8 sako ng picnic tent, 10 sako ng mga kumot at 60 kahon ng mga tent materials para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na pagyanig sa lalawigan. Hindi naman titigil ang kanilang pangako o hindi titigil sa kanilang pangako ang Air Force para sa agarang paghatid ng essential supplies sa mga disaster-stricken areas, katuwang ang mga partner agencies at organisasyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Cebu Solon nanawagan sa pamahalaan na ayusin ang proseso ng pamahagi ng relief goods sa Northern Cebu. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Sa pamamagitan ng isang privilege speech ay umapela si Cebu 4th District Representative Sun Shimura sa mga ahensya ng pamahalaan at sa Commission on Audit na ayusin ang proseso ng pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta residente ng Northern Cebu matapos yung 6.9 magnitude na lindol. Ayon kay Shimura, nagkakaroon ng bottleneck o pagkaantala sa paglalabas ng mga ayuda dahil sa mahigpit na requirement ng relief distribution sheets na kailangan pirmahan ng bawat benepisaryo bago tumanggap ng tulong. Giit niya, bagamat mahalaga ang transparency at audit rules, dapat bigyan prioridad yung agarang pangangailangan ng mga biktima, lalo na sa gitna ng gutom at kawalan ng tirahan. Mungkahin niya sa COA at mga ahensya magpatupad na mas mabilis at makataong sistema gaya ng post-distribution validation o digital beneficiary tagging upang maiwasan ang pagkaantala. Punto niya sa ganitong mga emergency, bawat oras ng delay ay maaaring mga hulugan ng karagdagang pagdurusa o panganib sa buhay ng mga apektadong pamilya. Nanawagan din si Shimura ng tuloy-tuloy na rehabilitation at livelihood support para sa mga nasalantang komunidad sa Northern Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang ambag ng mga kooperatiba sa pag-unlad ng bansa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang ambag ng mga kooperatiba sa pagsusulong ng kaunlaran at inklusibong pag-unlad sa bansa. Sa kanyang mensahe para sa National Cooperative Summit 2025, binigyan diin ng Pangulo ang papel ng mga kooperatiba sa pagtupad ng pandaigdigang layunin ng Pilipinas na palawakin ang akses sa pinansyal na serbisyo, enerhiya at itaguyod ang financial literacy sa mga mamamayan. Pinuri rin ng Pangulo ang National Union of Cooperatives at ang Cooperative Development Authority o CDA sa matagumpay na pag-organisa ng naturang pagtitipon. Inihayag niya ang pag-asang magubunga ang summit ng mga bagong ideya, inisyatiba at pakikipag-partner na magpapalakas pa sa cooperative sector. Hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na gawing inspirasyon ang diwa ng bayanihan bilang gabay sa patuloy na pag-unlad sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagpapatigil ng National Privacy Commission o NPC sa World App Iris Scan Scheme, pinuri ng grupong Digital Pinoys. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Welcome sa digital rights group na Digital Pinoys sa pag-i-issue ng National Privacy Commission ng cease and desist order laban sa developer ng World App, isang kumpanyang inakusahan ng iligal na pangungulekta ng biometric data ng mga Pilipino gamit ang mapanlinlang na paraan. Ayon kay Ron Bustillo, National Campaigner ng Digital Pinoys, nag-aalok umanoon ang Tools for Humanity, developer ng World App, ng pera kapalit ng iris scan nang hindi malinaw na ipinapaliwanag kung saan ito gagamitin. Pinasalamatan ni Bustillo ang NPC sa hakbang na anyay makatutulong
para maprotektahan ang mga Pilipino laban sa mga ganitong uri ng mapaninlang na aktibidad. Dagdag niya, dapat agad linisin ng World App ang lahat ng nakolektang data nito sa Pilipinas at isiwalat kung saan ito ginamit o ipinasa. Hinimok din niya ang NPC na tuloy ipagbawal ang operasyon ng World App at kasuhan ng Tools for Humanity at mga lokal na katuwang nito ng posibleng paglabag sa Data Privacy Act. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Likhang Hobby Market Fair 2025 muling magbabalik ngayong Oktubre. Narito si Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine para sa balita. Muling magsasama-sama ang mga local artisans sa Pilipinas para ipamalas ang kanilang natatanging galing at makulay na sining sa gaganaping Likhang Hobby Market Fair 2025 na may temang sining ng tela, The Art and Legacy of Filipino Weaving. Ilan sa kanilang mga aktibidad na dapat asahan ay ang kwentong kultura, hobby lectures na kung saan ay magkakaroon ng pagkakataon ng mga bisita na makarinig mula sa mga miyembro ng industriya ng paghahabi, gayon din ang mula sa mga hobby hanggang sa mga designer. Magkakaroon din ng hobby workshops at ang inaabangang 8 Lourdes Montinola Piña Weaving Competition at ang 4th Eloisa Hizon Gomez Abaca Weaving Competition. Gaganapin ito mula October 10 hanggang 12 sa Space sa Juan Ayala, Makati City. Narito ang pahayag ni Ms. Mia Villanueva, ang president ng HABI, the Philippine Textile Council. It's so much bigger, it's so much yung tagline nga namin is bigger and bolder kasi ang ganda-ganda ng space. So that's why we're also doing all these workshops and lecture series. So we hope to see all of you there, and it's going to be really exciting. You're going to see the entries also of the competitions. You can get to watch the films, you can attend the lectures. There's more things going on this year. It's going to be really good. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Pagpapanatili ng kalinisan at tamang pagtapon ng basura, papaigtingin pa ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Impasigurado ti lokal na gobyerno diti syudad ti Lawag nga agtultuloy dagiti programa amang protehir taglawlaw diti syudad. Iti first 100 days report ni Mayor James Brian Alcida aron dagiti na imulad kayo kadagiti nagdudu mga lugar diti Lawag City. Segon kini Alcida dapay dagiti coastal clean up ang mamayswat ano sa dinno 900 kg sa basura tinaala da manipod kadagiti igid ti baybay. Malaksid iti dayta nirugyanan ti lokal na gobyerno ti agpa-training kadagiti lumugar seknan iti panagaramid da kadagiti maibalengan na banag iti mapakinabangan pay a produkto kas kadagiti ligay mapagbali na salaset ti mao nga kawas a mapagbali na bag kenda dumapay. Managtitay pasigurado ni Alcida nga
adon tupayan ti bilang digital daw amapan agkolektar ti basura iti City Engineering Office gaputa kalikaguman ti lokal gobyerno ti gumatang kadagiti na dump truck tapno masigurado na dalos taglawlaw. Malaksi iti dayta impasigurado ni Alcid nga agtultuloy ti panagdalos da kadagiti nagdumang nga lugar diti syudad kas iti Tiandaan, Gilbert Bridge iti mismo nga Aurora Park kenda dumapay. Manipod iti syudad tilawag jud pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mga barangay sa Caba, La Union nakatanggap ng multi-purpose vehicle mula sa pamahalaang panlalawigan. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Manamnama ang mas mapasaya at kan mapapartak ti panakaipaay digiti serbisyo ijay Kabala Union kalpasan na ipaay ti 17 ang multi-purpose vehicles na MPVs para iti amin a barangay iti nasa o nga ili. Siraragsak nga inawat digiti umili kun opisyales ti Kaba iti panangidaulo ni Mayor Jennifer Garcia Bulao Madriaga dagiti nadakamat alugan. Iebkas ti lokal gobyerno ti Kaba ti panagyaman da kada iti taxpayers ken iti provincial government of La Union nga idadaulwan ni Governor Mario Eduardo Ortega kalpasan anay paayan kadakwada dagiti MPVs ang manamnama ang makatulong kadagiti bumarangay. Dimaray iti turnover ceremony dagiti kapitan dagiti babarangay ijay Kaba nga idadaulwan ni ABC President Wilson Vergara kastamutan dagiti board members ti probinsya ti La Union. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 6,000 estudyante mabibiyayaan ng 3,000 piso mula sa LGU Borongan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Ginlalauman maabutin 5,992 nga ihaping borongan ng mga estudyante ang makakabenepisyan pa dahil nagindudumara nga direct ayuda payout ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan. Ipinagid pagbinuligayan City Treasurer's Office ug City Social Welfare and Development Office. Igindudhol ang lokal nga pamunuan ng kantidad 3,000 pesos nga ayuda pinansyal, student allowance sa nasabi nga mga benepisyaryo para ng second semester ng school year 2024-2025. Ini nga kantidad in doble kumpara na naglabay nga direct ayuda payout base ng ginamindaran nga direct ayuda ordinance, Seat Ordinance number 303 series of 2025 and ordinance amending certain provisions of the direct ayuda ordinance of Borongan City to increase the students allowance and clarify eligibility requirements. Hining amende direct ayuda ordinance labot pan burunganan ng mga senior high school ug college students upod na adton mga estudyante alternative learning system. Tika nga syudad dan Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, bayan ng Sogod, Southern Leyte, nagdiriwang ng 2025 National Elderly Filipino Week. Narito ang ulat mula naman kay Gemma Destriza Narit. Ang sukdanan sa usa ka katilingban mao ang pagtagad niini sa mga katigulangan uban ang pagtahod, kaluoy, pagpasalamat sa kiniadman nga ilang gidala. Gisaulog sa dakong kalampusan ng 2025 National Celebration of Elderly Filipino Week dinhi sa lungsod sa Sogod niadtong Oktubre 7 ning tuig 2025 nga gipasiugdahan sa Municipal Social Welfare and Development Office ug sa Office of the Senior Citizens Affairs sa Sogod Municipal Gym. Kapin sa 1,000 ka mga senior citizens gikan sa 45 ka mga barangay sa Sogod ang mitambong sa nasong kalihukan uban sa suporta ni Mayor Sheffield Tan, mga miyembro sa Sangguniang Bayan, MOFESCA President, mga pangulo sa departamento o kawani sa MSWDO, RHU o OSCA. Apil usab ang mga representante gikan sa PhilHealth o SSS.
Gipasiugdahan ang usa ka medical mission o selebrasyon diin gitanyag ang mga nagkalain-laing serbisyo ug edukasyon alang sa panglawas ug sa mga senior citizens. Lakip ang mga kalihukan mao ang paghisgot kabahin sa diabetes ug hypertension, mental health awareness o kahimsog sa panghuna-huna, mga tabang bahin sa nutrisyon ug hustong pagkaon, mga update sa serbisyo gikan sa PhilHealth ug SSS, mga presentasyon gikan sa lain-laing cluster sa barangay. Ang naasing tinuig nga pagsaulog magtinguha sa pagpasidungog ug pag-ila sa bililhon nga kontribusyon sa mga nagkatiguang nga mga Filipino sa katilingban. Kini usab usa ka paagi sa pagdasig sa aktibong katigulangon, pagpalig-on sa og panaghiusa sa matag henerasyon ug pagpalapad sa kahibalo ug ingon man ka mahinungdanon sa ilang papel sa komunidad. Kini nga kalihukan nagpamatuod sa dakong pagtahod ug pagtagad sa lokal nga pangagamahanan sa mga katigulangan isip haligi sa kultura, kasaysayan ug kinaadman sa katawhan. Balita gikan sa lungsod sa Sogod. Para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. First phase ng Tabang Kauban Donation Drive na ibigay na sa mga nasunugan sa Barangay 17. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gitunol sa City Mayor's Office ang unang hugna sa donasyon nga nakolekta sa Tabang Kauban alang sa mga nasunugan sa Barangay 17. Mismo si Chief of Staff Sheila Lumbatan ang nangulo sa pag-apod-apod niini uban sa mga personahe sa City Mayor's Office ug Acting City Information Officer Jade Adiser ang nagtunol niini sa evacuation site pinaagi ni Barangay 17 Punong Barangay Anthony Atervire. Lakip sa gikolekta sa donation drive ang bugas, pre-loved clothes, habol, hygiene kits, canned goods, noodles, biscuits, ready-to-go meals, flashlight, first aid kit ug mga unlan. Mikabat na sa 279 ang naapektuhan sa sunog sumala sa City Social Welfare and Development Department. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga, Sibugay, nakatanggap ng 4 na major recognition mula sa handog pasalamat ng PhilHealth Region 9. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Mapasigarbuhong gidawat sa pangagamahan ng panlalawigan sa Zamboanga, Sibugay ang 4 ka major recognition atol sa handog pasasalamat with the stakeholders sa PhilHealth Region 9 nga gipahigayon sa lungsod sa Ipil ning lalawigan sa Zamboanga, Sibugay. Nadawat sa probinsya ang pasidungog nga Highest Remitting Employer Award, Local Government Employer o Highest Remitting Employer Award Group Enrollment Program. Samtang ang gipanagiang ospital sa probinsya nga Dr. George T. Hoffer Medical Center ang nakadawat usab og No Balance Billing Compliance Award o Claims Accuracy Improvement Award. Kining maong pasidungog pamatuod sa mahinungdanong papel sa pangagamhanang probinsyal isip usa sa mga kasaligan nga kaabag sa PhilHealth sa pagpauswag sa universal healthcare sa rehiyon. Pinagi nini nagpadayag sayang laom nga pasalamat si Governor Hoffer ngadto sa PhilHealth isip kasaligan nga kalyado diya sayang dakong tinguha nga matiman ang kahimsog sa panglawas o kayuhan sa mga Sibugaynon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Department of Agriculture o DA Caraga nagsagawa ng 3 araw na barista training para sa mga kababaihan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Hake.
Isip pagrekognisar sa potensyal nga industriya sa kate sa rehiyon sa Caraga o pagpakusog sa mga kababayin-an sa aspeto sa ekonomiya, gipahigayon sa Department of Agriculture o DA Caraga, Gender and Development o GAD program ang tulo ka serye sa barista training niadtong Oktubre 7 hangtod karong adlaw Oktubre 9, 2025 sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Northern Mindanao School of Fisheries, Buena Vista, Agusan del Norte. Nahimong partisipante ang Gender Women's Economic Empowerment, Subcommittee Member Agency o Gender Focal Point System, Secretariat o Technical Working Group sa DA. Tumong niini na pagbansay nga mapakusgan ang partisipasyon sa mga kababayin-an sa value chain, access sa income generating nga kalihukan, ma-promote ang agribusiness o maauhag ang paggamit sa lokal na kape sa rehiyon. Ang mga partisipante mipailawom sa hands-on nga pagbansay sa basic barista skills sama sa paggamit sa mga tools o equipment, pag-andam sa mga ingredient o technique sa pagpreparar og beverages o ilimnon. Kini nga aktibidad subay sa tinguha sa GAD program nga mapalig-on ang patas og inklusibong implementasyon sa programa o serbisyo sa DA sa bisan unsang gender o sexualidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Diana Rahake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, mga inventor mula Mindanao kinilala sa 2025 DOST Regional Invention Contest and Exhibits. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Giila sa Department of Science and Technology o DOST Technology Application and Promotion Institute ang kahanas sa mga inventor gikan sa Mindanao atol sa 2025 Regional Invention Contest and Exhibits isip kabahid sa pagsuporta sa kultura sa innovation ug pagkamamugnaon sa mga Pilipino. Tinguhan niini nga dasigon ang mga inventor nga magpadayon sa paghimo og mga bag-ong ideya ug teknolohiya nga makatabang sa kalambuan sa nasod. Sa Mindanao Cluster karong tuiga, adunay 46 ka mga innovative inventions nga mipartisipar gikan sa Regions 9, 10, 11, 12 ug Caraga. Lakip sa mga nakadaog silang Ryan Abenoja alang sa makinaryang pangkatkat sa lubi, Dr. Rene Chavez alang sa gamit nga gamonitor sa baterya sa sakyanan, Keno Mendoza alang sa IoT system batok peste sa humayan, Dr. Allen Salvatierra alang sa kit para sa pagsusi sa human waste, Ronnie Nakila Jr. alang sa AI machine nga mosusi sa binhi sa humay, ug si April Anvino alang sa pagtuon sa hibiscus subdarifa isip posibleng tambal. Sumala ni DOST Tapi Invention Development Division Chief Kaizar Angelito Arceo, tinguha sa kalihukan nga ipagkita mga lokal nga imbensyon ug dasigo ng mga inventora nga ipatente ug protektahan ang ilahang mga gihimo batok sa pagpanglimbong o sayop nga paggamit. Kabahin kini sa tumong sa gobyerno nga pasiglahon ang innovation, research ug pagpalambo sa teknolohiya alang sa pag-uswag sa ekonomiya sa nasod. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito lang nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Nangako si Energy Secretary Sharon Garin sa maagap na implementasyon ng 8 bagong Petroleum Service Contracts o PSCs na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sakop ng service contracts ang eksplorasyon sa mga lugar sa Sulu Sea, Cagayan, Cebu, Northwest Palawan, East Palawan at Central Luzon. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na sumailalim ang mga ito sa competitive selection process sa ilalim ng Philippine Conventional Energy Contracting Program o PCECP. Sinabi ng DOE na iginawad ang PSC number 80 at 81 na iginawad sa consortium na binubuo ng Triangle Energy Global Limited, isang Australian company, Sunda Energy PLC na rehistrado sa United Kingdom at Philippine-based firms, PXP Energy Corporation at Philodrill Corporation. Pangangasiwaan ito ng DOE at Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM-MENRE at target na palakasin ang petroleum exploration sa Southern Sulu Sea. Sakop ang halos 1.312 million hectares sa total area. Ipinakikita ng service contracts ani Garin na determinado ang bansa sa pagguha ng bagong energy sources, ngunit handa ring tahakin ang inobasyon at sustainability habang binabawasan ang import dependence. Payag ni Garin, pinalalawig ng ahensya ang larangan ng Philippine Energy Exploration. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan ng Meralco Power Gen Corporation o MGen at Meralco Power Academy o MPA ang learning at research hub sa Iloilo City. Layunin nitong i-empower ang mga komunidad at hikayatin ang mga kabataan na tahakin at makisali sa energy sector ng bansa. Matatagpuan ang kauna-unahang MPA facility sa labas ng Meralco franchise area sa loob ng Panay Energy Development Corporation o PEDC facility. Sinabi ng MGen na makatutulong ang center sa isinusulong nitong inclusive growth at sustainable development sa pamamagitan ng patuloy na pagtuturo at paglilinang sa kakayahan ng mga kabataan. Binigyan diin ni MGen President at Chief Executive Officer Emmanuel Rubio, target nilang maging leading hub sa energy education, research and innovation. Dagdag nito, una pa lamang ito sa marami pang centers for innovation na plano nilang itatag sa iba't ibang lugar sa bansa. Isa rito, ayon sa MGen, ang itatayo sa Mtera Solar Project sa Nueva Ecija. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling naglabas ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng panibagong freeze order sa iba pang bank accounts na mayroong kaugnayan sa mga flood control project. Ayon sa AMLAC, sakop ng pinakahuling freeze order mula sa Court of Appeals nitong Miyerkules ang ilang karagdagang bank accounts na kinukonekta sa persons of interests at kumpanyang mayroong lisensya na pinaniniwala ang ginamit sa implementasyon ng ghost flood control projects. Sa naunang 4 na freeze order ng AMLAC, nakapag-freeze na ito ng 1,632 na mga bank account, 54 na mga insurance policy, 163 na mga motor vehicles, 40 real properties at 12 e-wallet account. Mayroon ng kabuang halaga ng frozen assets na nasa mahigit 4.4 billion pesos. Sinabi ng AMLAC na inaasahan ang pagtaas pa ng bilang na ito sa pag-issue ng ikalimang freeze order. Payag ni AMLAC Executive Director Matthew David, mahalaga ang bawat freeze order dahil mas pinalalakas nito ang evidentiary trail at tinitiyak
na hindi na itatago o nawawala ang mga pondong nakuha sa iligal na paraan. Nangako ang AMLAC na patuloy itong makikipagtulungan sa mga stakeholder at ahensya ng gobyerno upang sundan ang mga lead at tiyaking mapupunta sa kapakanan ng taong bayan ang pondo at hindi sa mga kurakot. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque ang posibleng panganib ng pagtatambak ng Asian goods sa merkado ng Pilipinas dahil sa pagtataas ng taripa ng United States. Punto nitong kinakailangan ng mas pinalakas na polisiya upang proteksyonan ang mga lokal na industriya. Sinabi ni Roque na inaasahan ang karagdagang pasok ng mga produktong bakal, semento, kasuotan at iba pa. Kinokonsidere ring dahilan nito ang nakakaingganyong merkado ng Pilipinas dahil sa malaking populasyon na umaabot sa mahigit 100 milyon. Tiniyak ng kalihim na sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs o BOC binabantayang tanging mga rehistrado at may buwis ang mga produktong makakapasok sa Pilipinas. Tinatapik na rin ng DTI ang lokal na mga industriya para sa kampanya laban sa paglaganap ng unregistered products sa mga pamilihan. Kabahagi nito ang panawagan sa mga online business na mag-apply para sa e-commerce Philippines Trust Mark. Minamandato kasi ito sa ilalim ng Republic Act 11967 o ang Internet Transactions Act of 2023 at DTI Department Administrative Order 25-07. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagabiso na ang isang ham manufacturer sa Department of Trade and Industry o DTI ng posibleng price rollback sa hamon ngayong Christmas season. Hindi muna pinangalanan ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang kumpanya habang inaayos pa ang price adjustment application mula sa ibang kumpanya. Ani Roque, hinihintay lang nila ang official request mula sa iba pang manufacturer bago ilabas ng DTI ang price adjustments data. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, as of October 9, 2025, narito ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi. Ang United States dollar ay nasa 58 pesos and 10 centavos. Ang Japan yen nasa 38 centavos. Singapore dollar 44 pesos 87 centavos. Ang South Korea won 4 centavos. China yuan 8 pesos and 16 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 47 centavos. United Kingdom pound 77 pesos 90 centavos. Ang European Monetary Union euro ay 67 pesos 57 centavos. Ang Canada dollar 41 pesos and 65 centavos at ang Saudi Arabia Riyal 15 pesos 49 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Antabayanan po ang paghahatid sa atin ng ating balitang pampalakasan ni Leo Magpayo. Sa pagbabalik po iyan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene.
first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Sumabog para sa kanyang career high na 41 puntos si Calvin Abueva para pangunahan ang bagong koponan na Titan Ultra lagpas sa Meralco 100-96 sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Inares Center sa Antipolo City nitong Miyerkules. Naipasok ng veteranong player ang 14 sa 27 tirada mula sa field kasama ang 4 na triples at nagdagdag ng 7 rebounds at 1 steal. Pagkaraan ng pagkatabla 45 all, lumayo ang Giant Risers sa third period kung saan nakapagtala ang koponan ng 31 puntos kumpara sa 18 lamang ng Bolts 31-18 para kunin ang 76-63 abante papasok ng fourth quarter. Humabol ang Meralco sa fourth at lumapit sa 3 puntos na lamang, 98-95. May 17 segundo na lang ang natitira sa laban pagkatapos may pasok ni CJ Cancino ang isang 4-point basket. Subalit na ipasok ni Joshua Monson ang kanyang free throws para selyuhan ang laban para sa Titan. Bukod kay Abueva, nagambag si Monson ng 14 na puntos habang nagdagdag si Cade Flores ng 10 puntos. Pinangunahan naman ni Cancino ang Bolts sa natipon nitong 22 puntos habang nagtapos sina Raymond Almasan at Bong Quinto ng may 16 at 15 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binigay ng University of the Philippines ang unang talo ng Ateneo de Manila University 83-69 sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong Miyerkules. Pagkatapos ang dikit na first half, na nagtapos na may 2 puntos na kalamangan ang UP 40-38, lumayo ang Fighting Maroons sa third quarter kung saan mas maraming puntos ang nagawa ng koponan, 24 kumpara sa 11 lamang ng Ateneo o 24-11. Matikas ang performance ni Francis Nyoruca para sa UP kung saan nakagawa ito ng 28 puntos habang nagdagdag si Ray Remogat ng 20 puntos. Nagawa naman ni Harold Alarcon ang 15 sa kabuang 17 puntos sa second quarter lamang. Si Sean Tuanyo ang kaisa-isang Blue Eagle na nakagawa ng double digits na may 17 puntos. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng Fighting Maroons sa 3-2 habang bagsak sa 4-1 ang Ateneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng De La Salle College of St. Benilde ang Colegio de San Juan de Letran 95-80 kahit hindi nakapaglaro ang ilang susing players sa NCAA Season 101 nitong Miyerkules. Naipasok ni Justine Sanchez ang isang 3-pointer sa huling yugto para kunin ng Blazers ang kanilang ikalawang magkakasunod na panalo kahit hindi nakapaglaro sina reigning most valuable player Allen Liwag, Gab Cometa at Joshua Kahukom na ayon kay head coach Charles Chiu ay hindi maganda ang mga pakiramdam. Nagtapos si Sanchez na may 23 puntos para pangunahan ng Benilde kasama pa ang 5 rebounds, 3 assists at 3 steals habang nagtapos na may 20 markers, 3 boards at 1 assist si Matthew Oli.
Dahil sa talo, bagsak ang Knights sa 0-3 baraha sa Group B na kulang-kulang din ng players dahil hindi nakapaglaro sina Jimboy Estrada, June Roque at Jovel Baliling. Ito na ang pinakamagandang overall game ni Jonathan Manalili kung saan nakapagrehistro ito ng 23 puntos, 8 rebounds at 9 na assist habang nagambag sina Chad Gamad at Deo Quahao ng 18 at 15 puntos ayon sa pagkakasunod. Sa isa pang laban, sakto ang mga tirada ni JP Boral para tulungan ang University of Perpetual Help System Delta na gibain ang Mapua University 75-65. Nakagawa ng 5 puntos si Boral sa huling sandali ng laban para tulungan ang Altas na kunin ang 3-0 record habang ibinigay din ang unang talo ng defending champions para sa 2-1 baraha. Dahil din sa panalo, nakuha ng Perpetual ang top seed sa Group A. Nagtapos ang graduating na si Boral na may 15 puntos, 3 rebounds at 2 assists habang maganda ang all-around performance ni Patrick Slayat na nakapagtala ng 12 markers, 10 boards, 5 assists, 3 blocks at 1 steal. Maganda din ang linaro ni na L.A. Casinillo at sophomore Mark Goho Cruz na nagtapos na may 13 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Uulitin ng Premier Volleyball League o PVL ang kanilang mga laro sa pagbubukas ng season pagkatapos makuha ang International Transfer Certificates o ITCs mula sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF na opisyal ng pinapayagan ang mga foreign players na maglaro sa 2025 Reinforced Conference. Sinabi ng liga na ginawa nila ito para patas ang laban pagkaraan ang 4 na koponan ng Zeus, Akari, Capital One at Choco Mucho ay napilitang maglaro ng walang import sa pagbubukas ng liga noong Martes sa Inares Center sa Montalban dahil wala ngang ITCs ang foreign players. Lumabas na nanalo ang Thunderbells at Flying Titans sa kani-kanilang laban, subalit hindi na ngayon bibilangin ang panalong yon at uulitin ang laban sa mga susunod na araw. Ang mga foreign players na hindi nakapaglaro noong Martes ay sina Anna De Beer ng Zeus Coffee, Annie Mitchum ng Akari, Anis Smith ng Choco Mucho at Alexandra Bitsenko ng Capital One. Required ng FIVB ang mga ITCs para sa isang foreign athlete na makapaglaro sa ibang bansa. May kaakibat na parusa ang mga player na maglalaro na walang ITC at maapektuhan ng paglaro ng player sa ibang bansa. Samantala, ang ITC transfer ni Tia Andaya ng Choco Mucho ay pinoproseso pa kaya hindi siya makakapaglaro sa unang laban ng koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, linampaso ng Far Eastern University ang De La Salle University 25-16, 25-17 at 25-18 para mapuwersa ang isang do-or-die Game 3 sa 2025 V-League Collegiate Challenge Finals na ginanap sa City of Dasmariñas Arena nitong Miyerkules. Pagkatapos matalo sa Game 1 sa loob ng 3 sets, 18-25, 22-25 at 23-25, rumisponde ang Tamaraws sa isang dominanting performance para bumalik sa kanilang hangarin na back-to-back championship at magkaroon ng huling pagtatagpo sa Biyernes na gaganapin sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Pinangunahan ni setter Ariel Cacao ang FEU sa kanyang nagawang 19 na excellent sets bukod pa sa 3 puntos. Nanguna naman sa opensa si Lyric Mendoza na pinangalanan ding Player of the Game para sa FEU na may 11 puntos galing sa 7 atake at 4 na blocks. Nagdagdag si Drake Saavedra ng 10 markers habang kapwa sina Miko Espartero at Daula Nyonggala ay nagambag ng 1 o ng 9 na puntos bawat isa.
Para sa Green Spikers, si Aiza Oseni lang ang nakapagtala ng double-digit scoring na may 10 puntos mula sa 7 attacks at 3 blocks. Nalimitahan lamang sa 7 puntos sina Most Valuable Player Chris Hernandez at Eugene Gloria. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halo magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ibinahagi ng tinaguriang Queen of R&B ng Pilipinas na si Kyla ang kanyang pananaw sa music industry dito sa ating bansa. Sa naging media conference para sa kanyang bagong album na Next Episode, iginiit ni Kyla na nananatiling matatag ang kanyang R&B heart sa kabila ng mga pagsubok. Ikwinento niya na noong nagsisimula siya noong taong 2000, hindi pa natanggap ng mga Pilipino ang genre na iyon at nakakatanggap pa siya ng mga puna tungkol sa kanyang estilo. Sa kabila ng mga puna sa genre ng kanyang musika ay natutuwa ito dahil sa wakas ay niyakap na ng mga Pilipino ang R&B. Nakikita at nararamdaman niya na marami siyang katribo o mga kapwa-artist na buong puso rin tumatanggap sa naturang genre. Masaya rin si Kyla sa masiglang estado ng OPM o Original Filipino Music ngayon kung saan maraming lokal na artist ang gumagawa ng ingay hindi lang online kundi maging sa international stage katulad nga ng pag-perform ng P-pop girl group na BINI sa Coachella Music Festival. Payo niya sa mga bagong henerasyon ng Filipino R&B artists, manatiling totoo sa sarili at huwag baguhin ang kanilang sariling estilo para lang sa ibang tao. Ang pagiging totoo at paniniwala sa talento ang magdadala sa kanila ng matagal sa industriya. Si Kyla kasi ang kauna-unahan at nag-iisang Filipina na nanalo ng International Viewers' Choice Award for Southeast Asia sa 2001 MTV Music Video Awards para sa hit single niyang Hanggang Ngayon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, ikakasal na raw ang magkasintahang sina Gerald Anderson at Julia Barreto sa susunod na taon, 2026. Ito ay ayon sa naging ulat ng veteranong showbiz columnist na si Christy Fermin sa kanyang vlog na Showbiz Now Na. Ganapin daw, ayon kay Nanay Christy, ang kasal ng dalawa sa General Santos City ang hometown ni Gerald. At kung hindi raw magbabago ang plano, itatakda o itinakda raw ang kasal sa buwan ng Mayo o Hunyo ng susunod na taon. Nabanggit din sa usapan ni Nanay Christy at Romel, chika, na na-postpone daw ang wedding proposal dahil daw naghahanap pa si Gerald ng
ika nga diamante para sa engagement ring ni Julia. Ikwinento na ang kanilang pagpapakasal ay dahil parehong gusto na ng couple na lumagay sa tahimik at magsimula ng sariling pamilya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, hot topic ngayon online ang pagkakamabutihan ng kapamilya artist na si Elise Hoson at basketball player na si Kobe Paras. Ito ay tinalakay ng showbiz vlogger na si OG Diaz sa kanyang vlog na Showbiz Update nitong Oktubre 7. Kung totoo man daw ang balita, ayon kay OG ay wala na raw karapatan ang mga netizens na kumontra pa o makialam sa pagdedate ni na Elise at Kobe dahil pareho silang single. Kumakalat kasi ang balita sa social media sa loob lang ng ilang linggo at may mga post pa na di umano'y namataan itong sina Elise at Kobe na magka-holding hands sa isang bar. Wala pa namang inilalabas na pahayag ang kampo ni na Elise at Kobe kung upang kumpirmahin o pabulaanan ang naturang impormasyon. Matatandang naghiwalay sina Elise at McCoy ngayong Hunyo, ngayong taon, kung saan sinabi ni Elise na ang naging relasyon nila ay nagbigay sa kanila ng greatest gift. Yun ang kanilang anak na si Feliz. Si Kobe Paras naman ay single na ulit matapos ang controversial na paghiwalay nila ni Kylene Alcantara. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa paikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maging sa ating OJT na katuwang ni Hiro sa ating booth. Walang iba kundi si Greg. Maraming salamat sa pag-assist mo sa amin today. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.